matutulong namin sa iyo? Para sa akin po, since wala na rin akong ganang magtinda doon dahil sa napahiya kami Okay. sa maraming tao, para sa akin lang, lahat ng simulan ng breach of contract, lahat ng kita ko kasi lahat po yan may record, bayaran nila, kusa kaming aalis dyan sa Ayala Mall Sirin. Hindi namin ipipilit ang sarili namin dyan. Bayaran ka. Opo. Pero ikaw ang may problema sa kanila. May delinquent month na hindi ka nakapagbayad. Pagka po ganyan ang sitwasyon, binigyan ng karapatang umupa, hindi nakatupad yung nangungupahan dahil hindi nagbabayad, may karapatang magpaalis yung nagpapaupa, pero Ginoong Bentulfo, dadaanin po sa hukuman ang pagpapaalis. Tanong po natin, pwede ba niyang putulin na ang ilaw? Ang sagot po, Ginoong Bentulfo, maliwanag, hindi po. Hindi po, wala pong karapatan ng nagpapaupa na gawin yon. Ako po si Mayako Pakasim Sultan Jr., nakatira sa Silang Cavite. Ako po ay lumapit dito sa hashtag ipabitag mo para sa reklamo ko sa organizer. Sa sapilitan, pagpasok sa stall ko, habang wala kami mag-asawa, pinalabas ang mga tao ko, sinara ang pwesto at pinatayan kami ng ilaw. Dahil daw hindi ko pagbayad ng isang buwan, 37,500, which is meron naman ako sa kanilang 2-month security deposit. Bakit nyo ko pinatayan ng ilaw at gusto pa nila pagsabayin yung bayad ko sa security deposit at the current month na amounting 75,500. Mahirap po yun na biglain. So hindi na nila naantay yun, talagang pinasara na nila ang store ko. Sir Ben, sana po matulungan nyo ako. Dahil kayo po ang takbuhan ng mga katulad naming naapi, wala po kaming kakayahan na makipaglaban sa mga ganitong klaseng mayayaman na mga organizer. Put this on the air. You got it? Approve. Yeah. Anong reklamo mo rito sa amin? Paano ka namin matutulungan? Unang-una po sir, dahil sa embarrassment, kasi ginawa nila sa Paano ka akin. magiging embarrassed doon? Wala ka naman doon sa lugar. Sarado naman yung stall mo. Ibig ko po sabihin, nung pasukin nila yung tao ko, nung store, wala kaming Kailan mag-asawa. pinasok? May 3. Nung May 3 na ba, 1 month ka na delay? Yun po, 1 month. Pero April dapat binayaran mo. Pero buwan ng April, buwan ng March, ano bang balance mo? Dapat April, May, magbabayad ako. Pero nagbayad ako nung April ng 7.5, yung hinati ko na 37.5 at 37.5. Parang utay-utay ang bayad mo? Opo, yung Hindi sila pumayag? Hindi sila pumayag. Okay. Ang gusto mong malaman dito, anong gusto mong mangyari? So, bakit ka lumapit sa amin? Paano ka namin matutulong? Kasi pinakikinggan ka namin kung nasa tama ka o hindi. Ano matutulong namin sa iyo? Para sa akin po, since wala na rin akong ganang magtinda doon dahil sa napahiya kami Okay. sa maraming tao, Okay. ito na lang, para sa akin lang. Mm-hmm. Lahat ng simulan ng breach of contract, lahat ng kita ko kasi lahat po yan may record, bayaran nila, kusa kaming aalis dyan sa Ayala Mall Sirin. Hindi namin ipipilit ang sarili namin dyan. Bayaran ka. Opo. Pero ikaw ang may problema sa kanila. May delinquent month na hindi ka nakapagbayad eh. Papayag ba sila doon? Pinaalis ka na nila. Pero yung gamit mo nandoon lang. Pero gusto mo sabihin, dahil pinahiyaan niyo ako, iiwan ko mga gamit ko dyan. At hindi ako nakapagpaninda, bayaran niyo ako sa buwan na hindi ako nakatinda. Parang ganun. Parang ganun po. Tapos Okay. So parang ganun, na parang hindi ka naman nagtinda, ba't ka babayaran? Sarado naman yung stall mo. Kasi may nilabag ka sa kanila, pero ikaw, pinipilit mo na, hindi ako nakapagpaninda. Nandiyon ang mga gamit ko, bilhin nyo na, bayaran nyo na lang ako, bilhin nyo na yan. Ang gamit ko, parang ganun. Kasi paano ka babayaran kung ang paninda mo nandoon, yun naman ang importante sa iyo, parang loss of income ka, sabi mo. Opo. Yes, sir. Okay, sige po. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Bentulfo. Magandang umaga po sa Sambayan ng Pilipino. Nasa ipabitag mo. Yes, Well, sir. napakinggan mo ba, attorney? Yes, sir. What do you think? Ikaw bilang isang abogado, para bigyan natin ng linaw itong lumapit sa atin si Mayako Sultan Jr. at yung kanyang sinasabi. What do you think kung nakita mo, then sa pananaw mo habang pinakikinggan mo kami kanina? Opo. Pangunahin po dyan, yung katotohanang
may paglabag po sa kontrata itong si Mayako Sultan Jr. Mhm. Bakit po? Merong kasunduan sa pagbabayad po ng upa. At yung kasunduan na yan, gaya po ng lahat ng iba pang kasunduan sa Pilipinas, pinakasulat man o verbalan, Ginoong Tulfo, mga Okay. kababayan, yan po'y batas na dapat sinusunod ng magkabilang panig. The Okay. contract is the law between the parties, and the law expects full compliance. Yan po sa mga nakasaad sa kontrata. Okay. So, may tungkuling magbayad, hindi nagbayad, meron pong karapatan, nalilipat ang karapatan doon po sa nagpapaupa na siya'y paalisin. Pero sa ilalim ng batas, lalong-lalo na po ng Rules of Court, sa Rule 70, yung pong binabanggit naming the rule on ejectment or unlawful detainer or forcible entry, pagka po ganyan ang sitwasyon, binigyan ng karapatang umupa, hindi nakatupad yung nangungupahan dahil hindi nagbabayad, may karapatang magpaalis yung nagpapaupa, pero Ginoong Ben Tulfo, dadaanin po sa hukuman ang pagpapaalis. Ibig sabihin, sasama po dito yung mga reglamento, gaya ng Artikulo 536, Artikulo 539 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas na nagsasabi, kung may nag-iisip na may karapatan silang kunin ang isang lupa, ang isang bahay, o namang ibang struktura sa ibang tao, Ginoong Ben Tulfo, kailangan lumapit muna sila sa hukuman. At yun, ang karapatan naman, nito pong nagpapaupa na hindi nababayaran. Tanong po natin, pwede ba niyang putulin na kuryente? Putulin na ang ilaw? Pigilan ang mga customer na magtungo dyan sa pwesto na hindi inuupahan? Hindi na binabayaran ang upa? Ang sagot po, Ginoong Ben Tulfo, maliwanag, hindi po. Hindi po, wala pong karapatan ng nagpapaupa na gawin yon. Linawin natin, attorney, no? Ang, organizer, sila ay nasa, parang may kontrata sa loob ng Ayala Mall, Tagaytay, na hindi nakikialam yung Ayala Mall because it's between the, yung tenant at saka yung organizer. Okay? So, ang ginawa nitong organizer, dahil di na nakakabayad at ilang beses na sinabi, hindi po pwede, pinuto lang yung kuryente sa loob ng kanyang stall, which, yun ang sinasabi mo, bawal yun. Pero, ang ginawa naman itong si Mayako, hindi siya nagtitinda, saradong kanyang stall, hindi niya kinuha yung mga gamit niya, hanggang kasalukuyan, nandun pa rin? Yes, Hanggang kasalukuyan, May, June, July, August, September, October. At gusto niyang bayaran na lang siya doon sa danyos na hindi siya nakapagtinda. Anong tingin mo ron, attorney? Parang... Well, sa ilalim po ng batas, may karapatan po si Ginoong Sultan na humiling ng kahit na langit at lupa. Yan po sa kanyang kapalarang natamo. Kung sabihin. Sa ilalim po ng batas, kung nag-iisip si Ginoong Sultan na siya ay napinsala dahil sa ginawa ng organizer, pwede po niya itong hingin sa organizer. Pero ang praktikalidad po nito, Ginoong Tulfo, hindi po papayag yung organizer magbayad dyan dahil magpapatigasan po sila. So sabihin niya, kaya ka nagkaroon ng problema kasi hindi ka nakabayad eh. Kasi po pagkahihingi ng bayad, katulad po ng narinig ng buong sampayanan sa Pilipinas at sa buong mundo, sa ipabintag mo, hinihingi lahat ng hindi kinita, pinapakompute mula nung nag-umpisa. Naku po, Ginoong Ben Tulfo, away pong malakihan, kasuhang malakihan, at hindi matatapos yan sa loob ng 10 taon. Ginoong Ben Tulfo. Yun naman. So, sino ang ugat ng problema? Sino yung epekto, attorney? Sa simpleng tao. Yes, sir. Ang ugat po niyan, si Mayako. Okay. Ang Epekto na lang yung mga mall, itong organizer. Opo. Epekto na lang po yung kanilang pagkilos dyan. Dahil nga meron na unang pagkakamali, kumbaga, ito po si Ginoong Sultan. Okay. Ganyan ba kung tumingin ng batas natin? Kung sino yung root of the problem, the cause of the problem, and sino yung effect of the problem, everything? Ganyan din ba? Or iba yung takbo ng ating appreciation ng mga huwis pag nakaupo sila? In your experience bilang isang abogado? Well, ganyan po talaga ang pagtingin dyan. Meron pong pagpapahayag, in fact, ang Artikulo 4 ng Revised Penal Code of the Philippines sa ganyang klase ng mga sitwasyon. Ang binabanggit po dyan, he who is the cause of the cause is the cause of all the damage that has been caused. Sabihin, yung pong pinakaugat, pinagmulan ng kaguluhan at bigay ng pinsala, yung po may sala, yung po may kasalanan. Ay, ganyan mag-isip yung mga, in your experience, ganyan ko mag-isip yung hukuman kung sino yung dahilan ng problema.
Tama po kasi yun po yung batas eh. Article Alright. 4 ng Revised Penal Code. Okay. Ginoong Tulfo. Attorney, ganito, para maya ko, so, nakipag-ugnayan ng bitag sa organizer ng nasabing mall na si Miss Hazel hinggil sa reklamo ni Mayako, subalit tumanggi itong magbigay ng kanyang panig sa programa. Ay kay Hazel, may sinampa silang kaso kay Mayako, subalit hindi siya nagbigay ng anumang detalye hinggil dito. So parang may case na raw, hindi naman binigay sa atin ng detalye, parang sila na mismo nagsampa ng kaso. So, can we advise itong si Mayako, if there's anything kayo lumapit sa atin, ano ba yung mga hakbang na magagawa niya? Paano natin, attorney, ikaw bilang sa abogado, sa batas, anong ipapapayo natin dito if we have to diffuse itong sinasabing para wag nang lumaki? Anong may papayo mo yung wisdom, karunungan mo sa batas sa nakikita mo pag mga ganitong klaseng sitwasyon? Maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo. Ang akin po susundin dito, yung pong kagaya ng hinahanap ng ipabitag mo, paghahanap po ng kalutasan sa maayos na paraan, sa mabuting usapan. Wala na pong tatalo doon eh. Yung pong inyong estilo na hanapin ang kalutasan kahit na gaano pag-aaway na magkabilang panig, napakaganda po yan. At yan po ang habol ng Korte Suprema. Paano po yun? Yan po sa demanda ng organizer laban kay Mayako, isa sa ilalim po sila sa pag-aayos. Yung pong tinatawag na conciliation. Ayun. Mauuna po yun, Ginoong Ben Tulfo. Conciliation. Ayun. Sa conciliator. Ayun. Ganun po ang mangyayari dyan. Okay. Ano naman yung option na magagawa ni Mayako? Parang if totoo ginawa naman ng mall organizer na magsampa ng kaso sa kanya, dahil siya ay akusado, do you think po pwede siyang kumuha ng serbisyo ng Public Attorney's Office? Pwede naman po yung kumuha ng abogado, pero ako po'y nag-aalala na baka hindi po siya bigyan ng libreng serbisyo kasi negosyo po itong kanyang ipinaglalaban eh. Ginoong Ben Tulfo. Kuha po siya ng private lawyer niya. Ganun po ang mangyayari. Pwede ba si Mayako gumawa ng hakbang na to take it to the small claim court pupunta ron sa tanggapan ng regional trial court doon sa in my little understanding, correct me if I'm wrong, na pwede siyang pumunta ron sa clerk of court and then file a case for small claim laban dito sa organizer? Pwede po yun, kaya lang po ang binabanggit po ng small claims court law sa kasalukuyan, Ginoong Ben Tulfo, kailangan pong may limitasyon yung kanyang paghahabol hanggang 200,000 pesos yung amount of the claim. Ibig sabihin, kung hinahabol na danyos o benta ni Ginoong Sultan, hindi lalagpas ng 200,000 piso mula po noong sinasabi niyang napigilan na siya sa pagbebenta, pwede po sa small claims court. Otherwise, kakailanganin po sa regular procedure, Ginoong Ben Tulfo. Kano bang halaga ng hinahabol mo rito sa kanila? Mga 750. Okay, hindi po pwede. Regular court ka. Okay? So, attorney, 750,000 daw. Sigurado naman ako, baka sabihin itong, kasi tumawag din yung abogado nitong in fairness at pinagpipilitan nila, may mali itong lumapit sa atin. Ako naman, nagbalanse, since meron silang hakbang na ginagawa, hindi na tayo pwede makialam. Tama po yun. So, ito na lang. Paano natin papayuhan ngayon to si Mayako? Help me out dito kasi medyo legal na to. Anong pwede natin maipayo sa kanya, attorney? Payo po, pinakasimple, kailangan po niyang harapin ang usapin na isinampa sa kanya kung meron na sinasabing organizer. At yan po, habulin po niya yung kautusan ng Korte Suprema na magkaroon muna ng usapan. Mediation. Para baka sakaling makaupo, mediation and conciliation proceedings. Baka makahanap po ng kalutasan. Ayun. Yun po ang kanyang kailangan gawin. Hindi po niya pwedeng takasan yung kaso at baka mag-default siya. Lalong mapadali ang kanyang kasawian dyan po sa problemang yan. Pagbabayarin po siya ng matindi. Well, part of conciliation and mediation, conciliatory move, pwede bang gawin ito ng Ayala Mall na lang? Parang pag-ayusin na lang sila. Do you think that the mall doesn't have anything to do with it kasi ang kontrata sa pagitan ng organizer tsaka dito si Mayako? Tingin niyo, attorney? Well, dapat pong kasama talaga ang Ayala Malls. Bakit po? Ahente po nila si organizer eh. Ang organizer, kumikilos po hindi para sa kanyang sarili, bagamat may sariling kapakinabangan yung organizer, pero bilang kinatawan ng Ayala Malls. Kaya naman po hindi makakaiwas ang Ayala Malls
na masangkot dito dahil siya ang nagbigay ng pahintulot sa organizer na kumuha ng mga mangungupahan. So may tungkulin po siyang pangalagaan itong ganitong mga sitwasyon at hindi pwedeng makaiwas ang Ayala Malls, Ginoong Ben Tulfo. Okay. Attorney, maraming natuto ngayon. Medyo technical, komplikado to, pero mga totoong tao, totoong problema, totoong hamon, nahaharap sila kaya lumalapit sa atin at nabibigyan natin ng linaw. At for presentation, educational, informational, pero kakausapin ko lang sa baba to at subukan kong to touch base yung abogado ng kabila para siguro mag-ayos na lang. Pero tinakil natin to the best of our ability, naging balanse tayo rito, attorney. Ako nagpapasalamat sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po at sa totoo lang po, marami po ang natutuwa, nasisihan dito po sa inyong paghahanap ng balanseng pakikitungo sa mga tao para malutas ang suliranin. Kaya po kayo mahal ng sambayanan, Ginoong Ben Tulfo, dahil ito sa pinapakita niyong pagiging parehas, pero pagiging firm sa paghahanap ng kalutasan. Karangal ako pong makasama sa inyong paglilingkod sa sambayanan, Ginoong Ben Tulfo. Salamat. Mabuhay po kayo, attorney. Okay, ganito na lang. Usap tayo sa baba, ha? Tingnan na lang natin kung anong magagawa natin dito. Kasi kung kayo magmamatigasan, nauuwi ka sa hukuman. At medyo sabi na Attorney Batas Mauricio, abutin ng 10 taon yan, mahaba-haba. Eh kung pwede naman siguro pag-usapan, tingnan natin kung ano magagawa ng pag-uusap. Okay? Yes, sir. Alright? Yes, So ikaw naman, huwag masyado mainit ang ulo. Relax. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito makukuha sa init ng ulo, sa matinding damdamin natin. Eh magbalanse tayo. At ang pag-uusap, kinakailangan nakaupo, hindi nakatayo. Pag kayo nagkatayo, magduduruhan kayo, magtuturuan kayo. Pag nakaupo, medyo relax. Di ba? Yes, sir. Okay ba sa'yo? Yes, sir. O subukan natin yan, ha? Yes, sir. Ilabas muna natin dito at medyo gawa natin ng paraan para medyo sa may kalutasan dito. Okay? Yes, sir. Ito po, ang nag-iisang pambansang sumbungan. Si Ben Tulfo, si Bitag po yan. Ito po, hashtag ipabitag mo.